Magandang umaga mga bata! Magandang umaga po! Beginning summer! Bago tayo magsimula, magdasal muna tayo. Ate Jenny, ikaw ang manguna sa panalangin. Iyak ko ang aking iyo. Para ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa araw na ito. Tulungan mo po kami sa aming pag-aaral. Bigyan mo po kami ng talino at kabutihan ng loob. Ingatan mo po kami at ang aming mga mahal sa buhay. Amen. Salamat Ate Jenny. Mga bata, manatili sa panalayo dahil ngayon ay sasayaw tayo. Sasayaw tayo para hindi tayo matamlay sa ating klase. Handa na ba kayo mga bata? Handa na po kami! Magsimula na tayo. Sayaw mga bata. Tapos ka ba mga bata? Uupo na kayo. Kumusta kayo mga bata? Okay ako, teacher. Kumain ba ang lahat? Opo. Magaling dahil ang pagkain ay importante sa ating kalusugan. Sino ang umiban? Wala ako, teacher. Magaling dahil walang lubiban. Ngayon, bago natin simulan ang ating klase, basahin niyo muna ang tungkulin sa silid-aralan. Laging makinig at magbigay galang. Itaas ang kanang kamay kung nais sumagot. Kumilos ng maayos at may disiplina. Alalahanin ang kaligtasan ng sarili at iba. Sumunod sa sasabihin ng guro. Ito ang ating tungkulin sa silid-aralan na dapat inyong sundin para mayroon tayong matiwasay na klase na intindihan. Opo, teacher! Alalahanin na ang salitang likas para madaling maalala na intindihan. Opo, teacher! Ngayon, may ipapakita na naman ako awitin. Ang gagawin nyo lang ay makinig dahil pagkatapos ay may mga katanungan ako na intindihan. Opo, teacher! Makinig dahil may mga katanungan ako. At pwede din kayong kumanta mga bata.
ako. Ano ang pamagat ng kanta at sino ang umawit o anong banda ang umawit nito? Ate Precious? Ang kanta po, teacher, ay pinamagatang masdan mo ang kapaligiran by Ate Teacher. Magaling! Bigyan si Ate Precious ng 3 palakpak. Base sa awitin mga bata, ano ang ibig iparating naman ng mensahe ng kanta? Ate Jenny? Ang nais iparating ng kanta sa atin ay ating alagaan at protektahan ang likas na yaman o ang ating kapaligiran. Magaling, bigyan ng 3 palakpak si Ate Jenny. Oo, ang kanta ay nagbibigay sa atin na dapat tayo kumilos na pangalagaan ang likas na yaman. Dahil ngayon, ano sa palagay niyo ang nangyari sa likas na yaman? Maraming mga tao ang Sinaabuso, teacher. ang likas na yaman. At ang kanilang sarili lang ang kanilang iniisip. Oo, tama. Ngayon, sa palagay niyo, makatotohanan ba ang kanta? Opo, teacher! O makatotohanan ito dahil ito ay nagpapahiwatig kung ano talaga ang nangyari sa ating kapaligiran. Ngayon, sa linyang hindi na masama ang pag-unlad kung hindi nakasisira sa pagkasa. Anong opinion niyo dito? Sino ang isong sumagot? Sa linyang hindi na masama ang pag-unlad kung hindi nakasisira sa pagkasa. Ate Jenny? Sa linya niya po, teacher, nagpapakita lamang na kung maaari ay manap tayo ng paraan para hindi natin sira ang kalikasan at pwede naman tayo umulat na wala tayong ginagawa sa paligid natin. Tama, bigyan ng 3 pagsako si Ate Jenny. Tama ang sinabi ni Ate Jenny na ang pag-unlad ay importante. Diba? Ang pag-unlad ay importante at dapat sa pag-unlad, hindi natin pabayaan ang ating mga kapaligiran o ang likas na yaman. Naintindihan? Opo, teacher! Dahil ang pag-unlad ay walang silbi kung ang ating likas na yaman ay nasisira na. Naintindihan? Opo, teacher! Base sa awitin mga bata, ano kaya ang ating tatalakayin ngayon? Ate Precious? Tungkol sa mga likas na yaman, teacher? Oo, tama. Bigyan ng 3 bagsak si Ate Precious. O dahil pinapakita sa awitin ang tungkol sa kapaligiran. Sino pa? Teacher. Ni Ate Angeline? Ano, teacher? Likas kayang pagpuntas, teacher? Tama. Bigyan ng 3 bagsak si Ate Angeline. Oo, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa likas kayang pag-unlad. Mga bata, ang likas kayang pag-unlad, ito ay pagtugon sa pangangailangan o mithiin ng mga tao na may pangangalaga sa likas na yaman. Naintindihan? Opo, teacher! Ngayon, bago natin alamin kung ano talaga ang likas kayang pag-unlad, basahin muna ninyo ang ating mga layunin. May Paliwanag ang mga gawain na nagsusulong ng likas kayang pag-unlad sa pamamagitan ng pagsalitang pagtalakay. Pamalihan ng poster o slogan na nagsusulong ng likas kayang pag-unlad sa pamamagitan ng pagtutulungan sa grupo. At may bahagi ang kahalagahan ng likas kayang pag-unlad sa pamamagitan ng pagbibigay ng mungkahi. Ito ang mga layunin na dapat ninyong makamit para meron kayong malalaman ngayong umaga. Naintindihan? Oh, teacher! Ngayon, may mga larawan ako dito. Ang gagawin nyo lang ay suriin kung ano ito. Naintindihan ba? Opo, teacher! At pipili ako ng sasagot sa harap sa pamamagitan ng pag-ikot ng rulita. Unang larawan.
Mga bata, suriin ninyo ang larawan kung ano ito. At pipili ako, magsasagot sa harapan kung ano ito. Ate, sa mga ganito, ano ito? Ano ang dapat gawin para malagas ito nasa larawan? Nasa larawan teacher ay may maraming mga basura sa ilog. Ang dapat na gawin para malusas sa mga bagay na yan ay kung may nakita kang basura ay tumulong ka para maging malinis ang ilog at maging isa kang kasangkapan para like, hindi maging marumi ang ilog. Hindi ka dapat magtatapon ng mga basura sa ilog. Magaling! Bigyan natin si Ate Bayawa ng magaling na palakpak. Alam niyo ba kung ano ang magaling na palakpak? Teacher! Ang magaling na palakpak mga bata ito. Magaling si Ate Bayawa. Wow! Ngayon! Magaling si Ate Bayawa! Oo, tama ang sinabi ni Ate Bayawa na dapat linisin ang kapaligiran. Dahil makakalungkot ito, di ba? Oo, ito ay nagdudulot ng sakit, pollution, ano pa, baha. Kaya, oo, tama. Kaya dapat, kayo mga bata, dapat hindi kayo Magtapon ng basura! dapat ang komunidad ay may sustainable or development o dapat may proper waste management para malutas itong problema na ito. Naintindihan? Oo, teacher! Ngayon, sa pangalawang larawan naman. Hala! Mga bata, suriin kung ano ito. At pipili ako sa pamamagitan ng pag-ikot, malakot-onok. Ayaw na! Alam, pag-ulan na kaya Ate Bisa, sa palagay mo, ano ang nasa larawan at paano ito malutas? Base sa nakita ko sa larawan, Pastor, pinalbo ang kataluwaga. So, para malutas ang kanyang problema, ay dapat tayo magtanim ng mga puno at alagaan ng mga activities na dapat alagaan ng mga puno. Dahil nakakatulong ito sa pagbibigay ng oxygen. Magaling bigyan si Ate Bisas ng magaling na palakpak. Magaling si Ate Bisas! Oo, tama. Ang nasa larawan ay ang pagputol sa mga kahoy at nakakalungkot dahil ito ay nagdulot din ng matinding init. At para malutas ito, dapat tayo ay magtanim ng maraming kahoy. Hindi lang tayo putol ng putol, dapat magtanim din. Naintindihan? Oo, teacher! Sa pangatlong larawan ng mga bata, suriin ninyo. Ano kaya ito?
Base sa pinagkitas ng laban, ito ay sinusunod na pagkikinig kung saan sinusunod ng tao kagustuhan na ang paraan pang maiwasan ito ay iwasan ang pagsinig. Tama, bigyan ng magaling na palakpak si Kuya Morante. Magaling! Magaling! Sa'yo na ulit! Tama, ang larawan ay ang pagsusunog o ito ay isang paning na nakakalungkot din ito dahil ito ay nakasisira sa lupain. Kaya dapat sa pamagitan ng likas-kayang pag-unlad, manulutas ito sa pamagitan ng paggamit ng mga magsasaka ng sustainable farming. At dapat ang mga magsasaka ay dapat inaalagaan ang mga likas na yaman. Dapat hindi gaya nito. Hindi ito tama dahil ito ay nakasisira sa lupa. Naintindihan? Oh, teacher! Magaling. Ngayon mga bata, may aktibidad tayo. Ang gagawin niyo ay gumawa kayo ng posters, lugan. At ihati ko kayo sa 4. Ito ang unang pangkat, pangalawa, tatlo, at pang-4 na pangkat. Okay? Magbilog kayo mga bata. Tayo ng bilog. Bilog tayo. Ang gagawin niyo mga bata ay gagawa kayo ng booster slogan na nagsusulong sa likas-kayang pag-unlad. Naintindihan? Opo, teacher! Tama, teacher. Yan, teacher. Pencil. Do you have a hawker? Alagain. What I was saying. Alagain. Because na yaman alagaan Oh, sure! Mga bata, bigyan ko kayo ng 5 minuto para gumawa ng eyebrow. Mga bata, makinig sa pamantayan. Mga bata, makinig. Ito ang pamantayan para basihan sa inyong gagawin. Nilalaman, 40 puntos, kaugnayan sa tema, kalidad ng impormasyon. First nyo,
puntos, akit-akit, mahitsura, organisasyon, presentasyon, 30 puntos, kausayan sa pagpaliwanag, makabuluhan, sa kabuuang, dos, na isang daan. Naintindihan? Opo, teacher! Bigas na yan. Kailangan kaya mo picture. Ang galing! Kamu si picture. Tapos na ba ang lahat? Nabasa po, teacher! Teacher, nag-bad word si Joshua, teacher. Sino? Si Joshua, teacher. Nawan niyo pa ako. So, magsalita ng ganyan, Kuya Joshua, dahil hindi yan. Tama. Opo, teacher, kasi binubuli po kasi ako niyari. Sino? Siya po, teacher. Hindi ko yung bullet, teacher. Sabi ko, ang gwapo mo, Joshua. Mukha ka Dapat maging mabait tayo, mga bata. Yes, teacher. Opo, teacher. Mukha mo ganda. Ang galing ng pangalawang pangkat. Yes, teacher. Ang sa teacher din, ganahan. Teacher, ma'am. Teacher, dito. Explain na anak. Okay, break mo. Ano ko ba? 2 minuto na lang. Tapos na, teacher! Tapos na? Wala pa ako pa. Tapos na kami, teacher! Sir, tapos na Gusto ba? Kami, teacher! Kasi madami kami, teacher, eh. Balik naman talaga. Wow! 1 minuto na lang. We're done, teacher! I can understand Tagalog kasi. Yeah, Where do you live? in the country. Tapos na po ang oras, mga bata. Unang pangkat. Pakita ang inyong gawa. Ara, teacher, oh. Unang pangkat. Unang pangkat. Paliwanag ang inyong ginagawa at kung ano ang kahalagahan ng likas-kayang pag-unlad. Magandang umaga, classmates. Magandang umaga! Ang ginawa po namin na first slogan ay kalikasan, alagaan para sa maunlad sa kinabukasan. Mahalaga po na alagaan natin ang kalikasan para maging maunlad ang ating kinabukasan kasi po teacher sa mga
makatulong tayo sa mga bagong leadership. Magaling! Palakpakan natin ang unang pangkat. So, ang pangalawang pangkat. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga, teacher. Magandang umaga. So, ito ang aming ginawa, teacher. Kalikasan na ingatan, pagsira ay iwasan. Tama! Dapat nating iwasan ang mga kagawian na nakakasira sa ating kalikasan. Kasi paano natin sila iingatan kung patuloy natin ginagawa ang mga bagay nga nagbibigay sa atin ng pera, ngunit nakakasira naman sa ating kalikasan, di ba tama? Tama! Kung tunay tayong nag-iingat sa ating kalikasan, marunong din tayong umiwas sa kapahamakan. Palakpakan ang pangalawang pangkat. Ito ay pangatlong pangkat. Ito po ang aming poster slogan, teacher, na aming ginawa. Maganda, teacher, di ba? Maganda. Likas na yaman panalagaan para sa magandang kinabukasan. Tayong mga Pilipino, dapat natin alagaan ang ating kalikasan dahil nagbibigay ito ng magandang kinabukasan. At naniniwala ako sa kasabihan na kung tayong lahat ay mag-aalaga at hindi aabusuin ng ating kalikasan, ay makakamtan natin ang magandang kinabukasan. Ang pangatlong pangkat. Ang pang-agal na pangkat. Magandang umaga sa lahat. Ang poster slogan namin ay kalikasan, halagaan para sa kinabukasan. Ang laki na iiba. Nasa mga tao, bawat ng mga tao ang kalikasan kung paano ito uunlad, paano ito mapapatuloy para sa susunod na henerasyon. Kaya tayong mga bata o mga kahit matanda, mahirap o mayaman, dapat nating alagaan ang ating kalikasan para sa ating kinabukasan. Ngayon, bumalik na kayo sa inyong formal na mga bata, ang ikakayang pag-unlad o sustainable development, ito ay tumutukoy sa pag-unlad ng ekonomiya na may pangangalaga sa kalikasan. Ito ay, ang ikakayang pag-unlad ay tumutukoy sa pagbalanse na pag-unlad ng isang bansa o pag-unlad ng isang tao para na may pangangalaga sa kalikasan. Halimbawa ng mga gawain na makonsidera bilang likas-kayang pag-unlad ay, pakibasa mga bata, Ang pagpapalinis sa lisan ng mahal yung tubig sa daigdig. o ito ay isang halimbawa ng likas-kayang pag-unlad dahil dito inaalagaan ang mga anyong tubig sa daigdig. Dapat ang mga tao hindi lang gagamit sa tubig, halimbawa ang dagat. Hindi lang ang mga tao gagamit o mangingisda, dapat pangalagaan din nila dahil sa likas-kayang pag-unlad. At mga bata, makibasa. Ang mahalaga sa mga puno sa kalikasan. Oo, dapat alagaan din ang mga puno sa kalikasan. Hindi lang puputol ng puno, dapat magtanim din. Dahil marami ngayon na nagpapatayo ng mga infrastruktura at hindi inalagaan ang ating likas
ngayon ang ating likas na yaman ay unti-unti nang nasisira dahil may mga taong irresponsable sa pag-alaga sa likas na yaman at ang kanilang sarili o ang kanilang kaunlaran lang ang kanilang Interest po. Opo. Yun. Sa tulong ng likas kayang pag-unlad, ito ay ang pagsira sa kalikasan ay nababawasan dahil may balanse ang pag-unlad ng isang bansa o pag-unlad ng isang tao sa tulong ng likas kayang pag-unlad. At ang pangangalaga sa mga tirahan ng mga hayop sa lupa o sa dagat man. Ito rin ay isang halimbawa ng likas kayang pag-unlad. Ngayon naman, ang mga gawain na nagdudulot ng pagkawala at pagkasira ng mga likas na yaman. Una, pakibasa. Pagputol ng mga puno o deforestation. Pagtatayo ng mga infrastruktura. Pag-isdaan at paggamit ng dinamita. Ito ang nagdudulot ng pagkawala at pagkasira ng mga likas na yaman. Pagputol ng mga puno, ito ay hindi tama dahil ito ay nagdudulot ng matinding pakainit at baka at pagtayo ng infrastruktura. Halimbawa, mga kalsada, dapat hindi lang magtatayo ng mga infrastruktura, dapat may pangangalaga sa likas na yaman o dapat may balanse ang pag-unlad ng isang bansa o pag-unlad ng isang tao na may pangangalaga sa likas na yaman. At paggamit ng dinamita, hindi yun tama rin dahil ang paggamit ng dinamita ay nakasisira din sa Marina tama. At ito ang mga halimbawa na nagdudulot ng pagkawala at pagkasira ng mga likas na yaman. Ngayon mga bata, may tanong ako. Ano kaya ang kahalagahan ng likas kayang pag-unlad? Ano ang kahalagahan ng likas kayang pag-unlad? Inuulit ko, ang likas kayang pag-unlad, ito ay tumutukoy sa pag-unlad ng ekonomiya na may pangangalaga sa likas na yaman. Ano kaya ang kahalagahan ng likas kayang pag-unlad? Yes, Ate Juniliza? Ang kahalagahan ng likas pag-unlad sa ating teacher ay natutulungan tayo para maging responsable mamamayan kung paano natin gamitin ng maayos ang ating likas na yaman na hindi nakakasira sa ating kapaligiran. Magaling. Bigyan ng magaling na palakpak si Ate Juniliza. Magaling si Ate Juniliza. Tama. Ang likas kayang pag-unlad ay mahalaga para may balanse ang pag-unlad ng isang bansa o ang pangangalaga sa likas na yaman. Sino pa? Sino pa? Ate Precious? Teacher, sa tulong ng likas kayang pag-unlad teacher ay nalilesen ito ang mga masasamang gawain teacher tulad na lang ng pagpupunta ng kahoy na dahil sa likas kayang pag-unlad teacher is nagagawa nitong umunlad ang isang bansa ngunit na nababawasan ang mga masasamang pwedeng mangyari sa kalikasan. Magaling. Bigyan ng magaling na palakpak si Ate Precious. Magaling si Ate Precious. Tama si Ate Precious na ang likas kayang pag-unlad ay mahalaga para sa susunod na henerasyon ay may mapakinabangan pa ang mga kabataan. Naintindihan? Opo, teacher! Ay mga bata, nakalimutan ko ang pahalayan ng score sa inyong aktibidad kanina. Dahil magaling kayong lahat sa paggawa ninyo ng